what's up everyone? This is your Queen Salista, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog or for today's video ay isasama namin kayo. So we want to thank God for everything kasi after surgery and monitoring of Rodney and all last Tuesday. So today is Thursday guys, and I'm planning to upload this today, maybe late night pag nakauwi na kami ng bahay. So si Rodney ay nakalabas na ng hospital last Tuesday. So everything is cleared, but Wednesday nag-rest kami sa bahay, and then today we have a follow-up check-up. Meron lang kailangan na blood test na gagawin sa kanya sa NMC. Then i-check ulit siya ng doctor para mabigyan ng medicine for his maintenance. So kung sino ang nagda-drive, hulaan ninyo, comment down below kung sino yung nagda-drive. Mag-comment kayo dyan kung sino sa tingin nyo yung nagda-drive at asan kaya si Rodney. So parang alam nyo na. But anyway, sasabihin ko na nga, ayan, siya yung nagda-drive. Hi. So syempre super sealed, naka chest binder siya para syempre naka-safe pa din yung mama, dapat kinabit mo na. Naka-chest binder siya para in case kailangan safe pa din dahil though dry na yung tahe sa ibabaw, pero yung sa ilalim nun, syempre hindi pa. Kailangan pa siyang mag-totally healed. So, and slow motion lang yung aming pagdadrive. Hindi kami nagmamadali. We still have time, kaya umalis kami ng maaga. So, this is first time ulit na Rodney na mag-drive kay Matthew for how many months of having this kind of challenge na kinaharap namin. So thanks be to God kasi He is able to give us strength, especially kay Rodney, na talagang binabalik ng Lord yung lakas, talagang renewed siya in all aspects of his life. So yeah, update sa kanyang buhay ay kinakailangan lang na kami ay mag-recovery for 2 months. So 2 months muna siyang hindi makakapag-work, and syempre slowly lang, walking lang ang allowed, not allowed ang jogging, running, biking, basketball and everything. So walking muna, slowly, and everything ay mababalik na lahat ng activities na ginagawa ni Rodney. But this time is with wisdom. Alam mo yon, we need to balance and also a healthy living and a healthy life. So medyo ngongo ako kasi meron akong nakatagong sipon. Nakatago. So ayan, what can you say, my husband? Say hi na lang. Kumaway ka na lang. Kasi yung voice niya ay hindi pa rin maayos dahil medyo paralyzed pa rin yung vocal cords niya, but it will take time, magiging okay din ang lahat. So yan, thank you so much guys. That's an update. So medyo traffic lang, papunta kami ngayon ng hospital and isasama namin kayo. Hindi ko na lang siya masyadong ipapakita kasi sobrang laki ng pinayat niya. Medyo shy siya sa camera. Char! And syempre, he needs to have face mask and everything. So yun, maybe isasama namin kayo sa mga routine namin na gagawin. Also, he has a respiratory exercise. So yun, later na lang ulit we will show you how traffic it is, and then pag nakarating na kami ng hospital. A few moments later. Ayan guys, so nasa hospital na kami and waiting lang kaming tawagin for the blood test. So dito lang kami sa waiting area sa labas dahil malamig dun sa loob. And after blood test, ay follow-up check-up kay Dr. Sunil. Then we'll see. They will give us some
ang tawag doon, reseta para bumili ng gamot. So, later na lang ulit. Just an update. A few moments later. So guys, andito na kami sa room nung doctor. Ayan. May inaayos lang sa dressing nung heart niya. Ay, dressing nung tahe. Dressing, ano ba? Basta, check lang siya. Ano? Tinanggal yung tahe dun sa ganito sa baba niya. Ouch! Nakita ko kung paano. So, may kinuha lang si doctor. Ito yung room ng doctor. Office. Later na lang ulit. Just an update. Okay ka lang dyan? Ay, wala. Hindi makita. Okay. Smile. Two hours later. So, yun guys. Medyo madilim pero maaga pa. 4 PM pa lang. And nandito na kami sa baba ng building namin. Thanks be to God kasi nakauwi kami ng safe and sound. Glory to God for everything. Pero, syempre, malapit lang kasi yung hospital dito sa bahay namin. Kaya, umokay lang na mag-drive si Rodney. Pero, yung malalayong lugar talaga, hindi pa siya pwede. So, tomorrow may practice ako sa church. And then, after tomorrow, may church kami. Pero, we have our Kuya Chris. He will drive for us muna for the meantime. So, yan. Next Monday ulit yung follow-up check-up namin. And then, nalalasan naman na yung mga gamot ni Rodney. Yung MG ba? Like yung warfarin niya before, it's 20 mg, 10 mg, but now it's 2 mg na lang. So, bumababa na yung dosage nung mga gamot niya. At salamat sa Lord for everything. And, yeah. Ano pa ba ang gusto nyong malaman? Ewan ko kung kailan ulit ako makakapag-vlog. Kapag naisipan ko, may time, may oras. Yon. And, salamat sa Lord for taking care of us. Yon. Nag-parking siya. And 2 months yung duration ng recovery niya. Kasi syempre kahit dry na yung labas nung tahi niya, syempre sa loob naghihiling pa rin yun. So, yun. Dito ako natatapusin tong vlog na to, guys. Kita nyo naman siya. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye, everyone. God bless you all, and I love you with the love of the Lord.